computer programming topics. So, pa-hit na lang any reacts para mag-start na din tayo. So, ayun, let's proceed na. So, computer programming is a process of writing and set of instructions for a computer to perform a specific task. So, sa ECE, di ba, hindi naman more on um, electronics devices tayo. So, katulad namin, merong mga professionals na napupunta sa mga ICT like computer programming, sa mga software engineers, and also sa mga cloud computings and cyber securities, which is kasama sa computer programming. So for set of instructions, this is yung algorithm natin. So if ever familiar kayo dun sa algorithm, sa part naman ni programming, ito is a set of instructions or rules. So mga rules din siya ni computer program, which includes meron tayong mga input, process, and also yung output. And depends to sa mga problems na sinosolve natin, which is meron tayong mga automations, yung mga decisions and problem solving din, and also yung mga logical parts ni programming. And for this, meron tayong low level and high level programming. Meron tayo dito sa nakikita nyo, which is C human, which is yung nasa top, and yung nasa bottom is C computer. So meron tayong apat na category, which is si high level language, assembly language, machine language, and hardware. So ang pinakamalapit sa human, which is yung mas understandable and English-like part is C, high level language, which is ayun nga, English like Python, Java, C++, and marami pa. So, ayan. So, next natin is C, assembly language. More of abbreviation siya and mga mnemonics. Next naman is si machine language, which is most of binaries, which is yung mga zeros natin and ones. Mostly siya, naiintindihan pa rin naman siya ng human, which is hindi pa siya yung pinakamalapit dito sa computer part, but then kailangan mo ng knowledge sa binaries, and also medyo mas complicated si binaries na pag sobrang dami, not like sa programming languages natin like Python, ayan, yung mga ginagamit natin to program. Next is si hardware, which is pinakamalayo na siya sa human or understandable by human, which is yung mga electric pulses natin. So here, si high level, siya yung part na ma-consider natin na high level. Kasama naman din sa name niya, which is high level. Next is part na ng low level or yung nasa baba natin na malapit kay computer is yung tatlo nating language, which is assembly, machine, and C hardware. So para mas maintindihan pa natin, let's have a other topics for this. So for the programming language fundamentals, familiar naman kayo kay variable, tama, and kay literal. So kay variable, ito yung mga ini-storean natin ng mga data. And also, pwede siyang mabago while sa pag-execute ng program. Magbibigay ako ng example, which is si x equals 3. So dito, binigay natin ng value or data si x, which is C3. And for this, ang variable natin is C,
x. And for the literal naman, which is yung constant value natin na ini-store na si variable and literal. X is equals 3, um, which is si x is si variable, which is yung ini-store natin ng value. Next, for the data types naman, since nabanggit ko na rin si 3, which is si data, na ay si 3 na ini-store natin kay variable, we have two different um, pinaka-basic na types ni data types, which is si scalar. Um, by name itself, si scalar data, which is nag-store lang siya ng one single value. And for the abstract, it is a set or collections ng mga values. May tanong ba tayo dito? You can raise your hands naman and interrupt me while in discussion. So let's proceed. Sa data types natin na scalar, meron tayong integer, si float or si double, si boolean, si character, and si string. For integer, um, actually si mathematics na subject natin. So kung gusto mo mag-solve ng basic mathematics is pasok na pasok DC programming. So um, for integer, kung napapansin nyo, um, it is stored yung mga whole numbers natin. So, anong ba yung mga whole numbers natin? Ito yung collections ng positive and negative. And also, kasama din si zero. So, if ever magkakaroon tayo ng integer, so ang mga um, is si float. Ano ba yung kaibahan niya kay integer? So, ito is mga numbers din. But then, uh, uh, unahin natin si double, which stores ng mga decimal numbers but in double precision. So, kaya niya mag-store ng 64-bit of memory. Next naman is si float. So, for float naman, also decimal number siya, but then it has a single precision of 32-bit lamang. So, kung sa madaling salita, si float is decimal numbers but then lower accuracy, but then si can store higher capacity. So for this example, meron tayong 1.99 si pi and si Euler number. And for this, kunyari ang actual number ni Euler's number is this, yung mahaba nating decimal, which is infinite nga siya. Ang float niya, kapag ginamitan natin siya ng float, and gagamitin natin si E, which is Euler's number, ang kaya lang niyang ma-store, most likely is yung rounded part niya. But then, it is decimal. But then for double, mas mahaba yung makukuha niyang decimal part, which is yung more accurate. So, ayan. Sa programming naman is, mas minsan, nasa iyo pa rin kung ano yung gagamitin natin, which is si float or si double. So, meron pa rin silang different characteristics na bakit nyo kailangan silang gamitin. So, if ever you want konti lang na capacity or you want yung mga more accurate part. So, next naman is si Boolean. Name itself, yung mga logical values natin. Ayan. Yung mga logical values natin, si true, tapos si false, and also, it can represent naman by 1 or 2. Si 1 is si true, and si 0 is false. Ayan, madali lang naman siyang intindi. Next naman is si guaranteed. Ayan. Ginagamitan siya ng single quote, and also, by the name itself is character, so one single
isang single lang siya na gagamitin. Like yung letter R, also we can use 3 and K and also other expressions. But then the character is hindi na siya included as a integer, which is 3 na siya mismo. Next naman is si string. So for string naman, ang ginagamit natin dyan is si double quote. Dito na yung pwede na maraming letters. So extended part siya ni character. So, and pwede tayo create ng all caps, low caps, and also with spaces. But then dapat included siya sa double quote natin. And next is another type is si data types. So meron tayong list and array. So for this, sinabi na natin kanina na um, si abstract data types. So for this, ito yung mga abstract data types natin, si list and si array. So kung mapapansin nyo, sila ay set of related values. And sa example natin, meron tayong numbers, which is set to be list. And next is si array. For this naman, ang pinagkaibahan nila is si array is meron siyang katulad ng ginagamit natin sa math. Uh, separated siya by so extendable list than array. So next for this, let's yung mga data. Why are arrays considered as less flexible? Arrays store characters only. B, arrays cannot store data. C, arrays have fixed size. And D, arrays are scalar data. So for this, i-open ko yung comment section para maging interactive din yung presentation natin. Ayan, huwag kayong mahiya. Tama ba? Magiging visible naman sa akin yung mga sagot nila. Or you can raise your hands na lang. Ayan, visible naman pala. Ayan, more answers na lang. Thank you, Rans, for answering. So, ayun, para makita ko lang din kung naiintindihan nyo ba. So, may mga, if ever meron tayong need i-rediscuss, ganon. So, ayan, medyo nahiya pa kayo. So, ang tamang sagot dito is si letter C. So, si arrays meron siyang fixed size than the list. So, ayan, tandaan nyo na lang din yung characteristic ni arrays. Ayan, meron siyang fixed size. Next tayo. For question number 2. Ayan, sagot kayo guys ha. So ayan, which of the following is a string literal? So ano nga ba yung literal na sinabi natin? Ito yung data stored. So ano ba yung string na nabanggit natin kanina? So ayun, thank you sa mga answers. Yun, sana more answers, no? Para makita natin kung natuto ba kayo. Ayan. And one more answer pa para i-reveal natin yung tamang sagot. Ayan. So, tama. Si string is, ayun, so si string device double-quoted and also extension siya ni character. So, more of mas madaming
letters. So if ever, tatanungin ko kayo, if ever double quoted tapos ang nakalagay lang ay H, ano ba siya? String or character? Kunyari, etong si B, naging double quote yung gamit natin. Tama, si string siya. Ayun lang naman. Next tayo na question. So, question number 3. A float and a double both store the value of pi. Why will the double usually be closer to the true value? A, double uses integers internally. B, double uses more memory bits. C, double avoids rounding. D, double stores exact values. Ayan. May mga answers na. And more answers. So, last two answers, i-reveal na natin yung tamang sagot. Another one. Another one answer po. Huwag kayong mahiya. Naghihintay pa din ako guys ah. Ayan, siguro mga nahihiya pa. Ayan, ang tamang sagot is si B. So, double uses more memory bits. Like nga na napag-usapan natin, si float is uses mostly 32-bit and si double is 64-bit. Next question. And why wait lang. Why high-level programming languages easier to maintain? A, they use binary instructions. B, they are hardware dependent. C, they are readable and structured. D, they eliminate errors. Ayun, thank you sa mga sumasagot. So ayan, last two answers ulit to reveal the correct answer. Another one. Ayan. So tama. Ano nga pala yung high level programming natin, which is yung malapit kay human or readable and structured. Tama. So the answer is letter C. So move on tayo sa flowcharts natin. So basic lang naman yung kailangan din nating malaman sa flowchart symbols. And for tayong process step. Dito natin nilalagay yung mga process natin or yung mga operations natin sa rectangle na part. And next is si decision, which is yung diamond natin. Dito natin nilalagay yung mga decision making natin. Like yung sa mostly dito siya, if ever no or yes or true or false, yun yung mga pinagagamitan ni decisions. Most likely itong part na to is dito lang dumadaan. Ayun, yung flow nung ating execution or yung mismo program natin. For circle naman, ginagamit natin siya as a connector. So, nilink natin siya sa other process. Kapag meron kasing madami ng lines or madami ng instructions yung flowcharts natin and gugulo yung flow niya, ang ginagamit natin sa kanya para makita natin na ito yung next doon is si circle. But then, for this, ito yung nasa same page or yung on page. Another naman, kapag off page or sa next page natin siya makikita is ginagamitan natin siya ng ganto. Para siyang rectangle na merong um,
included na triangle sa baba. So ayun, ginagamit natin siya for connector kapag nasa kabilang page na. Also, meron tayong document. Ayan, be familiar na lang sa appearance ng mga shapes natin. Most likely, ito yung mga files, o yung mga printed part na. Next is si terminate. Kapag inano siya is oval shape, which is yung mga start and end natin. So, kapag meron tayong flowchart, ito yung most likely yung mga start natin and end na part. Next naman is si data, which is meron tayong in and output. So, for input, most likely ito yung mga read natin, yung mga get and si obtain. For the output naman, yung mga print natin, si write and si show. So, maging familiar na lang din kayo sa mga related words nila. Hindi naman kailangan totally na relate na makukuha natin sila or gamit na talaga natin sila for the flowchart symbols. Next naman, para makita natin kung naintindihan ba or tumatak sa atin yung mga basic symbols natin for flowcharts. So question number 5, a flowchart is too large to fit on one page. Which symbol should be used to continue the flow? So ayun, on one page daw. So ano ba? Ayun, thank you sa mga answers. Last to ulit para i-reveal natin yung tamang sagot. Last one. Baka inaantok na kayo guys So ayun, pag nag-type kayo ng sagot, syempre hindi kayo antokin kasi nagiging mas active yung katawan nyo kahit nagta-type lang tayo ng sagot. So ayun, kaya ako din kayo um, binibigyan ng chance para magbigay din ng sagot nyo. So last na lang. Ayan. So thank you. So ang tamang sagot is off-page connector. So kung medyo tricky siya sa part na on one page but then dun kasi sa part na masyadong malawak, masyadong too large nga daw to put on one page. So ang gagamitin natin is si off-page connector. So sa next page na natin siya ilalagay and siya yung magiging connector. So dun tayo mag-start sa kanya. So next naman is si question number 6. It is the main purpose of the flowchart. So ayan, A, to write program code, B, to store data, C, to visually represent an algorithm, or D, to execute instructions. Ayun. 'Di ba kahit hindi ko binigay yung pinaka main purpose ni flowchart is alam nyo. So tama. To visually represent an algorithm. Next question. Question number 7, which symbol is best used for average equals sum over count? So ano ba yung average equals sum over count natin? A, oval, B, parallelogram, C, rectangle, D, diamond. Ayan, dito hindi sinabi kung ano siya, but then um, alamin mo kung ano nga ba ang nire-represent ni average equals sum over count. So anong symbol siya? Ayan, thank you sa mga sumagot. Tama. So si rectangle kasi etong binigay na sa question is isa siyang process or operation. So ano nga ba yun? Which is si process step or si rectangle. Minsan pwede ring iano na si square, 'di ba? Is si rectangle
ay C square naman is rectangle. So, ayan. So, di ba, connected talaga siya sa math. Dito pa lang tayo sa symbol is connected na. So, question number 8, which symbol is used when the flow of logic splits? Answers, guys. Medyo tricky ba sa part na to? Ayan. One, tama. So, ayan. Thank you sa part na splits, di ba? So, pag splits, parang isipin agad natin, baka nasa next page or um, nahiwalay. Kaya kailangan natin ng connector. So, for this, ang sinasabi kasi is flow of logic. So, ano ba yung nakapag-split ng flow ng logic natin? Yung mga decisions. So, if ever may questions tayo na kailangan ng decision making, so, na-split niya yung part ng flow natin. Like, di ba, um, si decision is, kunyari may tanong siya, kunyari, papasa ba ng board exam? So, dito yung yes, and dito yung yes. So, ayun, dapat papasa talaga. So, ayun, if ever, tamang questions talaga na, is true or false, ayun, dito. So, si true, pupunta dito and may other siyang algorithm na or instructions. And for false, ayun, meron siya ditong other flow naman ng instructions. So, ayun. So, yung flow ng logic natin na splits through yung diamond natin or yung decision natin. So, ang tamang sagot dito is C, diamond, which is C, letter B. Ayan, C, letter B. Next natin. So, for next naman nating topic is C, compiler, interpreter, and C, assembler. And ginawan ko na lang din siya ng table para mas maintindihan natin. So, for compiler, so yung input language niya is high level and also C interpreter. And si assembler naman is assembly. For the translation naman, si compiler, whole program siya. Si interpreter is whole program which is kino-compile. Ayan na lang. Compile yung whole program. Si interpreter naman, which is interpret. May mga, i-relate na lang natin siya sa mga interpreter, line by line, di ba yung ini-interpret nila? Kahit yung sa mga language interpreter, so line by line. And also si assembler naman, instruction by instruction naman. For the speed naman, since si compiler, whole program na, is, ayan, fast execution. For interpreter, since line by line, so isipin na natin medyo napapatagal, since line by line siya, which is slower. Si assembler naman, which is very fast naman yung approach niya. For the error handling naman, si compiler is after compilation. So, sa word naman niya is compiler, so after compilation. Next naman si interpreter, since alam natin si interpreter is line by line, so maano natin yung error niya, error handling niya is stops at the first error. So, if ever, kunyari, si interpreter natin, meron tayong total of 10 lines na code. So if ever sa 3 na nagkaroon tayo ng syntax error doon or other error na napansin ni interpreter. So sa sa pangatlo doon siya magi-stop. Gets nyo ba yan? So stops at the first error. So hindi na magkakaroon ng output yung next one, since nag-stop na siya sa first error. Next naman is si assembler. Isipin na lang natin si assembler is sa part na topic natin na most likely is sa talaga, computer part na siya. So hardware level na siya. For the output naman, ang output ni compiler is executable file. Si interpreter is no executable. And for the assembler, more of machine code siya. So for the summary, si compiler,
nag-stop siya sa buong program kapag meron siya nakitang error. So, kasi si compiler is kino-compile niya mismo yung whole program bago siya i-compile niya muna or titignan niya kung meron bang error. So, for this, siguro may ano ko na lang si compiler na i-check mo muna or i-skim mo yung code mo kung meron bang error or wala. So, if ever may nakita agad siya na error, sa syntax is hindi na niya i-compile or i-execute yung buong program. So, for your compiler is check mo muna kung tama yung syntax, mga syntax, ganon, before you, bago i-run yung code. So, for interpreter naman kasi, which is line by line siya, so, ina-execute na niya yung line by line. So, hindi na niya titignan muna kung meron bang syntax error, yung mga part na yon. So, ira-run na agad niya yung program. So, ayan, nakalagay dyan, runs line by line and stops at error. So, for that, parang kaya medyo slow din siya kasi in-execute na niya yung bawat program or instructions bago niya makita na meron bang mali doon sa syntax natin. Next naman si assembler, um, medyo same din siya ni compiler, but then more on computer part siya, which is yung stops translation and no execution. So, sa mga sinabi ko, let's tignan natin kung meron kayong mga nakuha. For question number 9, which translator produces an executable file before running the program? A. Interpreter, B. Compiler, C. Text editor, D. Debugger. So, ayun. Tingnan nyo lang din yung mismong sentence niya before running the program. Tapos executable file pa. Ayun, tama. Ang tamang sagot is C. Compiler. So, ayun. Before running the program. Yung pinaka-keyword natin. Next naman is, what is the difference between a source file and an object file? A source file is written in machine code while object file contains high-level programming instructions. B, a source file is written by programmer while an object file is generated by the compiler or assembler after translation. C, both a source file and object file are directly executable without further processing. D, there is no actual difference between a source file and an object file since both are part of the same development stage. So, answer kayo guys. For this part, ayan, di natin siya natakil but then mas maintindihan natin through question and answers natin, MCQ. Ayan guys, answers pa. Ayan, thank you sa mga answers. For this, since di naman din natin na topic and understandable if hindi nyo nakuha, si source file is written by a programmer. So ano ba dito yung mga part na written by programmer? Ayan si B. So source file is written by a programmer. While si object file naman is ayun yung mga generate ng mga compiler natin and si assembler. So, para mas maintindihan pa natin yun, let's proceed sa another question, which is related din sa kaninang tanong. Which file usually requires linking before it can be executed? A. Source file, B. Object file, C. Script file, D. Flowchart. And di na naman natin siya na topic. But then, dito natin siya i-discuss sa question na to. Another one question.
another one answer. Ayan. So, dito, ang pinagkaiba ng source file natin and si object file. So, ayun, sinabi ko rin kanina, source file is created by programmer. And object file is created by compiler or assembler. Next is yung readability naman niya, si source file since programmer yung mo niya, niyan is human readable and for object file is machine level na siya. So for executable naman, si source file is no. So, hindi siya sa part na tong question na to. So, for object file, it maybe, but then needs to be linked or needs linking. So, ang tamang sagot dito is, ang tanong is requires linking. So, ang tamang sagot is si object file. And next, for the role naman nila, ayun, tandaan nyo na lang si source file is to input to translator and si object file naman is input to linker. And to move on with this topic, alam ko familiar na rin kayo kay logical operators but then naglagay na lang ako ng mostly important para sa computer programming natin. So for this, anong logical operators to na nakikita nyo? Ayun. Kuha ulit ako ng ano sa inyo, sagot. Anong logical operators tong una natin? Which is, nilahat na niya. Ayun, tama. Etong isa is si and. Next is si or. And lastly is si not. So, etong logical operators natin is magagamit natin siya sa programming topics natin ngayon. Next naman is si relational. Anong in-interpret nitong double equals sign for the relational operators? Di ba kayo familiar dito? If equal sign, familiar lang ba kayo sa equal only? Very equal. So, equal to. Next is, meron siyang not. So, meron din siyang equal. Ano to? Not equal. Tama. So, anong pagkakaiba ng ano? Isang equal lang and equal. Mostly, ito yung, kapag sa programming kasi, meron tayong sa iba-ibang syntax din eh. Pero, if makakita kayo ng equal or, ayan, related dun sa very equal, is equal to na dapat same na same. Like, if ever, most likely, ito yung mga sa mga, magmamatch tayo sa, if ever naka-caps lock siya or hindi. Ayan. If natanong lang din naman sa ano. Pero, but then, ayan, pag equal is equal to lang naman siya. Um, so, evaluate the following expression. So, 10, then, greater than or equals 7, tapos, and sagutan nyo guys, and then, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba sagutan tong expression na to. So, ayan. Is this, is this.
So, ayan, mag-wait ako until 1 minute. So, 5:59. Ayun, gets nyo naman pa pala yung mga logical operators natin and relation operators. Alam ko din to eh, kasama din siya sa other subjects natin, no? Like sa electronics part. Ayun, medyo nakalimutan ko na. Ayan, ayan, 9:59. So, ayun. Paano nga ba siya i-solve? So, una, kailangan natin, step one is, ang unahin natin is yung mga arithmetic operators natin. Most like, una, then next naman, yung sa PEMDAS lang to, and yung multiplication natin or yung division next is, or last, yung mga subtraction natin and addition. Pagkatapos naman nun, next natin si relational or yung mga comparison operators natin kanina. Ayun, si greater than, equal, yung mga ganong part. Next naman, lastly, ilalas nating anuhin is i-execute si logical operators, which is si not, si, and NCOR. So for this, ayan, ang unahin natin is si 10/2, which is yung ating arithmetic operators na in division. So 10 divided by 2 is 5. Next naman is si 5 lang. Next is si 8 natin, operator, which than or equal 7, which is 8, tama. 8 greater than or equal, tama. So false siya. Next naman is si 9 is equal to 9, which is si true. So dito tayong part na to ay lagyan ko ng mark. I-reveal ko na din to. So ayan. So sa pag execute ng or pag-evaluate ng gantong expression is ihiwalay muna natin yung part na logical. So dito tayo part na magkakahiwalay. Ayan, sa part na to. Since ito yung pinaka huli nating um, execute. So for this, ito yung inuna natin, si arithmetic na division, then si addition, which is, ang pinanakuha nating value is 8. Tapos ayun, next na natin si relational. Eto, itong part na yun na to, parang 8. Ayan, mapupunta naman siya dito sa part na yan. So, tapos na tayo kay relational sa part na to. So, goods na tayo dito. Next naman is sa part na to, which is si relational din siya. So, 9 is equal to 9, which is true naman. So, ang magiging part na natin dyan is pinag-separate natin sa part na merong ng logical operators, yung step 3 natin. Then, for this, which is meron tayong nakuhang false dito. And then, sa true naman dito. So, ayan. So, false, ang operator natin is and true. So, ang sagot natin is false. So, tama. Ang sagot natin is letter B. So, ayan. Sana na-gets nyo. Next naman. So, for this, eto din naman siya. So, evaluate nyo ulit daw yung expression and choose the right answer.
Ayan, reveal natin yung correct answer ng 605. Ayun, meron na tayong isang sagot. Dalawa. So, another two pa. Go, guys. Di ba parang basic math lang si si programming. Another two answers. Another one. Wala bang mag-iba ng sagot? Ayun, A sila. Another one, guys. Another one, guys, hindi tayo mag-start hanggat alam ko nga na kayo, naantok na din kayo. Ayun. Tama, meron tayong another one. So, for this, sana kanina nating natutunan, unahin natin yung mga operators. I-mark ko na lang din yung part ng pinakadulo natin, which is si logic natin. Ito, ditong part na to, and C or. Ayan, mag-start tayo dito. So, for this, ayaw, ay lumabas. So, ayan. So, yun, i-manual na lang natin. Ay lumabas. So, 5 times 2 is 10. And, copy lang natin si grade 10. Then, and, copy lang din natin. Sorry, wala akong pangsulat. Ito naman tayo sa part na to, which is si 4 is not equal by 4, which is, of course, false siya. For this naman, 6 divided by 3, i-copy natin din si or. 6 divided by 3 is 2, and equal is equal to 2. Ayan. So, for this, 10 is greater, less than 10, which is false then. And
false natin. Copy lang. And si or, which is 2 is equal to 2 is true. So, ayan. For this na last na natin is si logical na natin. Pwede nating unahan tong part na to. So, for this and false and false is false. And copy natin uli. So, false or true is, tamang sagot is C, true. So, ang tamang sagot natin is C, true. So, may questions ba tayo dito? So, ayun. Basic math lang din naman siya. So, ayan. Let's proceed na sa object-oriented programming natin, which is COOP. So, ito yung masabi ko na pinaka-basic na kailangan din ni programmer o mga recruiters natin, which is COOP. So, OOP is a type of computer programming which programmers define the data type of a data structure and types of operations or functions that can be applied to a data structure. So, it is a approach to problem solving where all computations are carried out using objects. So, si object is ito yung mga real world identity. Si object pwedeng maging tao, kahit anong bagay. So, pwedeng maging computer or kahit ano nakikita nyo sa paligid natin. Si class, ito yung blueprint ng isang object. So, kasama dito yung functions and data ni object and defines what data and functions of object will have. So, if ever, kunyari, si object, ano bang meron meron tayong object like aso. So, ano ba yung class ni aso, which is yung meron tayong data kung ano ba yung kulay niya, and then yung functions niya is ano ba yung ginagawa niya, yung ano ba yung mga sounds niya like bark, ganon. Then si data naman, another term which is yung attributes natin na variable inside the class and describing siya ng object natin sa nasabi ko din kanina. So, ayan, meron tayong tatlong terms lang na si object, si class, and si data na kailangan natin sa OOP. And si OOP, kailangan siya sa programming kasi, organize large programs. Also, nire-reuse niya yung code. Then, model real-world problems, ECD, make programs easier to maintain. So, ano ba yung mga OOP natin? Una dyan is yung encapsulation. So for this, si Word by itself, so ina-encapsulate niya yung program natin. Next naman is si abstraction. So for abstraction, ito yung hinahides niya yung mga complex part ni program. Next naman si inheritance, sa madaling salita is ine-inherit. So siya yung part na nagre-reuse ng code from the parent class then sa mga child class naman niya. So for the polymorphism naman, tatandaan nyo lang din dyan is means poly, so madami. So more forms. So ayun. I-relate ko na lang din siya sa programming. Si encapsulation, most likely ito yung encapsulated. So pinoprotect niya yung mga data natin na and yung mga nagko-control ng more of the access. So ayun, encapsulation. So for the abstraction naman, 'di ba yung abstract is pag narinig natin yung word na yun is si abstract is more on complexibility. So si abstraction is ni-reduce niya yung pagiging part ngayon ni code. So if ever meron tayong si computer, 'di ba si computer naman nagagamit natin siya. But then hindi natin alam yung pinaka way niya paano siya gumagana. Ng yung pagiging complex nung isang bagay. So ayun lang si abstraction. For the inheritance naman, like what I had said
lately, ayun yung na-inherit lang niya. So if ever meron tayong class na kunyari sa um, tayong meron other main na animal like sa aso. So kung ano din siya is in-inherit lang din niya yung class ng other type ng mismong aso. So for the polymorphism naman, which is um, um, more of ano siya, behavior variation naman siya. But then, kapag narinig niyo yung polymorphism, i-relate natin siya sa many forms. So, if ever naman, sa animals naman, so, like making sounds ng mga aso. So, ay ng mga hayop. So, for this, si making sound is madami tapos like arf ganon. Then kapag ginamit ulit natin yung making sound na class, ang nakapaloob naman doon is same na class but then different form na yung nilalabas niya like sa mga kittens or cats, 'di ba? Iba yung sound nila and also iba pang animals. So ayun siya. Um many form siya na classes. So ayun, para OOP natin is let's answer some questions. So for this, which statement best describes object-oriented programming? So a method of writing faster programs. B, programming approach based on objects. C, programming language. D, a hardware design technique. So, sino nga ba si OOP? Ayun guys, sagot ulit kayo. Another one. Another one answer. So, ano nga ba ang pinaka description ni OOP or si Object-Oriented Programming? Ayun, tama. Si OOP is programming approach siya based on object. Kaya din siya na object-oriented programming. Ayan, next tayo. So, which OOP principle allows different classes to respond differently to the same method call? A, abstractions, B, inheritance, C, polymorphism, D, encapsulation. So, ayun. Ito allows different classes. Same method call. What principle siya ni OOP? More question, guys. Ay, more answer. Sorry. More answer, guys. Para ma-practice nyo na din yung MCQ. Another one, guys. So for this, describe muna natin sila isa-isa para mas maintindihan natin.
reusability siya. Um, hindi siya yun. For inheritance naman, uh, same method call. So, for inheritance, dapat more on ina-adapt niya siya yung mismo call. So, hindi rin siya for inherit. Pinoprotect and kinokontrol yung mismong access natin or protecting data. So, ang tamang sagot dito is C, polymorphism. Katulad dun sa na-sample ko kanina, which ina-allowed niya yung um, deep, different na different type of object sa many forms na meron tayo. Next is question. Which OOP feature is most responsible for code reusability? Ayan, hindi ko rin binanggit kanina yung part na reusability. Sa tingin nyo, saan part siya pumapasok? Sa encapsulation, inheritance, polymorphism, or abstraction? Saan ba nare-reuse yung code natin? More answers, guys. Sige, isa na lang. Re-reveal na natin yung pinakasagot. Ayan. So, isa-isayin ulit natin. So, ang sabi niya is reusability. Di ba? Si encapsulation, security. Si inheritance, more of ginagamit niyo yung sa mga parent class niya. So, ayun. Dito pumapasok yung reusability natin. And for code reusability, also pag mag-create sila ng mga new class na related or under siya nun. So, si inheritance siya. Doon pumapasok yung si OOP ay reusable. So, ulitin na lang natin si poly means many and yung kanina nating sample doon kanina. And for abstraction is hiding naman yung complexibility ni part ni OOP. So, another question meron. Ayan. So, next is which of the following best describe polymorphism? A, one class inheriting another. B, many forms of a single interface. C, hiding data from users. D, combining data and methods. Ayun. So, paulit-ulit natin tayo kanina. For poly, ayun, many forms, a single interface. So, ayun. Ayun. So, for A, sa tingin nyo, ano to? One class inheriting another. More of reusability to, di ba? Ano, sa tingin nyo, anong ano to? Anong part ni OOP to? Tama, inheritance. By word itself then, inheriting. Next naman is hiding data from users. Sa tingin nyo, hiding data from users. Tama, encapsulation. More on ano to, security part din and sa accessibility ng mga codes natin. Next naman, combining data and methods. Sa tingin nyo, some part siya. Ayun, abstraction daw. Ito lang to, ito ay isang class. Yung sa di ba kanina. So, combining data and methods. So, this is class. Si abstraction naman, sa natin siya ginagamit? Sa hiding complexibility. So, ayun, in-expose, inaano niya yung um, most likely yung essential part lang ni program for the abstraction. So, ayan, mukhang gets nyo na naman si OOP. So, let's proceed to graphical user interface.
So GUI, familiar ba kayo sa GUI? Alam ko familiar kayo dito, but then ayan, yung mismong word kasi is GUI is a programming type of GUI programming is a type of programming that allow users to interact with software using visual elements instead of typing commands. So, alam ko familiar din kayo kay command line, tama? For command line, dun tayo nagka-type ng mismong code. Kunyari, if ever gusto natin buksan yung file na to, ang gagawin pa natin dyan is tatype pa natin yung mismong file, kung saan location niya, and all. So, medyo complex, but then mas mabilis kasi siya kapag um, sa mismong computer natin. Most likely yung ginagamit namin if ever loaded na yung mismong applications natin. So for this, si GUI, which is graphical user interface nga, um, dinadaan natin siya sa mga softwares. So ayun, tama, tama si Rans. Sa question na to, which of the following best represents GUI component? Which is C, button. If ever yung mga websites natin na yan, ayan, ano yan, sa mga GUI na yan, sa mga cellphones natin, like yung mga applications natin, hindi na natin nakikita yung mismong yung mga functions and algorithm niya. Ang ginagawa natin most likely is nakikipag-interact tayo sa mga buttons, sa mga other, ayun, sa example na lang din kanina na binigay ko, instead of create ka pa ng command line para mabuksan yung isang file is sa computer, pupunta na lang tayo sa File Explorer and ayun, bubuksan na lang natin si file. So, ganun siya. More on UI, user interface na siya. Ayun, if ever hindi pa kayo familiar, naguguluhan pa kayo kung sino ba si graphical user interface, uh, magsagot tayo ng mga questions. So, for this, ayun, si button to. For the user interface kasi is kahit hindi ka maalam sa programming, kaya mo i-execute or gamitin yung mismong um, application, which is si software. Ayan, instead of typing commands. So, si variable, si function, and si algorithm, most likely, terms pa siya na medyo programming type, and then si button. Ayan. Next naman, which statement is true about GUI programming? GUI programs cannot use logic. GUI programs do not use functions. GUI programs react to user-triggered events. GUI programs execute only once. So, what is true sa GUI natin? Last one answer. Feeling ko naman nagigets nyo na kung ano yung sinasabi ko sa GUI. Ayan. Kaya minsan maririnig nyo rin yung itong UI na to is user-friendly. Ayan. Kapag sa mga website natin. So, ayan. User interface siya. Other answers, guys? Ayan. Thank you. So, si GUI natin, isa-isahin natin kung bakit hindi ba ayun yung tamang sagot. So, si GUI, para mas maintindihan ba natin, sabi dito, programs cannot use logic. So, si GUI nga ba ay hindi gumagamit ng logic? So, mali siya. Katulad ng sinabi ko kanina, sa mga uh, executions or other ginagawa ni programmer, which is si logic pa din, is meron pa rin siya, but then ibang way. Hindi siya more on command line. So, si GUI, gumagamit pa rin siya ng logics and also conditions. But
more on interaction style siya. So, ayan. So, ginagamit pa rin siya ng logic. Next naman is si programs do not use function. So, mali ulit siya. Si GUI pa rin naman is gumagamit ng functions, but then hindi na siya nagre-rely sa mga heavy functions natin. Next naman is si letter D. So, programs execute only one. So, for this naman, si GUI naman is nag-run naman siya continuously and pwede pa nga naka-loop siya. But then, iba lang talaga yung interface niya. More on user. Not for, more on users part na. So, ang tamang sagot dito is react to user-triggered events. So, ayun, katulad nung kanina natin na part is si button. Ayan, by clicking button or sa mga naglalagay tayo ng mga text or nag-input tayo. So, also yung mga menu na sineselect natin, most likely ganun si GUI. So, ang tamang sagot dito is si GUI programs react to user-triggered events. So, ayun si GUI. Next naman nating topic is si exception handling. So, sa course, also hinahandle natin siya kaya exception handling. So for this, it is a programming mechanism used to detect and manage runtime errors so the program do not crash unexpectedly. Kunyari ako, nag-program ako. So, iniisip ko, magkaka-error kaya to. So, if ever na gusto kong itry yon or i-run yung program ko without, ayan, hindi siya magka-crash or hindi siya mag-runtime error, ang gagawin ko is i-handle ko yung error na yun mismo. So, hindi ko siya, pwede ko siyang i-try or i-catch para makita ko din kung ano yung error niya. So, it also allows programmers to handle errors, ayun nga, and i-display natin yung mga messages and also ayan, to continue or terminate safely. Kasi if ever mostly yung mga programs natin, 'di ba, kapag meron tayong mga errors is hindi na siya nag-execute. So ayun, most likely mga syntax errors natin. Next is the common exceptions handling keywords natin. Meron tayong try, ayan, magamit na din natin 'yon, which is try yung code natin na um, pwedeng mag-cause ng error. So if ever ako gawa ko ng program ko or code, tas nandun yung part na yun na alam kong ito yung magiging dahilan ng error ko. So lalagyan ko siya ng, before that is lalagyan ko siya ng try. Then after that process or um, function is ilalagay ko na si catch. So si catch yung mag-handle ng error ko. And then, if optional si finally, which is yung mag-runs whether yung eh, merong error or wala. So, ayun lang siya. So, tandaan nyo lang si try, catch, and finally. So, ayun, para mas maintindihan pa natin yung handling, meron tayong question here. Which exceptions type correctly handles the error in the pseudocode? So, familiar naman kayo kay pseudocode. Siya yung most likely functions or code na pwede nating i-apply sa other languages. Parang pinapakita lang din nito yung kung paano yung flow ng ating program. So, dito, ayan, begin. So, dito mag-start and try. So, try. So, ano nga ba yung try na sinabi ko kanina? Yung part na alam mong most likely dun magkaano yung error. So, ayun, open file data.txt for reading. Then, read value from the file. Then, print value plus value. Then, ayun yung catch na sinasabi natin kanina, which is siya yung magka-catch kung anong error ba. So, ang mga binigay dito is yung file not found exception, division by zero exception,
index out of bound exception, and null pointer exception. So, minsan naman kasi for uh, most likely sa tunay na programming is hindi na natin siya ilalagay since kasama na siya doon. So dito is nilagay lang din siguro ni nung gumawa ng questions para lang din maging aware kayo kung ano yung mga types ng pwedeng makatch na error. Then print daw yung error which is an error occurred while reading the file. So yun yung kanina kong sinabi na eto display meaningful messages. So, ayun, pwede rin tayo mag-add like here na naglagay siya ng print an error occurred while reading the file. So, ayan, meron na siyang end then try then end. So, sa tingin nyo, anong error hand error handling yung lalabas? A, file not found exception. C, index out of bound exception. B, division by zero exception. D, null pointer exception. So, sa tingin nyo, anong error yung makatch natin for this? A, B, C, D. Ayan, try lang guys. Sa tingin nyo. Ayun, tama. Dami rin nagsagot. So, ayun. Ang magiging for this, since ang binigay naman nating instruction na most likely magkakaroon ng error is pag-open ng file. So, ano ba dito yung sa mga part na to yung merong for file? So, hindi naman si index out, also hindi naman si division by zero and si null pointer. Most likely, it is a file not found exception. Pwede nating sabi na hindi makikita si data.txt or yung file natin mismo. So, ang tamang sagot si letter A. File not found exception. Next tayo. Ito. And for this, and bigyan ko ulit kayo ng um, time to answer this. And more answers, guys. More answers, guys. Last two. So, ayan. So, for this problem naman, ang sinasabi dito is anong exception should be handled. So, ito yung sinasabi ko kanina na wala naman tayong binigay na mismong errors or exception na example sa catch natin. So, ayan, nagbigay din siya dito sa try na to, yung sinabi natin kanina, na most likely dito magkaka-error. So, x, binigay natin sa 10, is equal to 10, 9 is equal to 0. So, hanapin lang natin si result, then ipiprint natin. So, 10 divided by 0, anong sagot? Ayun, sa part na to is division by zero exception. So, ayun. Like din sa math, nakaroon din tayo ng error.
Ayan. So, for this, hindi naman natin masabing si file since wala tayong in-access na any file. Also, for null pointer, wala naman ding kulang. Also, for the index out of bounds exception. Most likely, this is division by zero exception. So, ayun. Tama. Next question is, what happens if an exception occurs inside a try block and there is no matching catch block? So, ayun, kung meron daw naging error nga sa try and walang nagmamatch sa mismong catch. So, A, the program continues normally. B, error is ignored. C, program terminates. D, the finally block runs twice. Ayan, answer ulit kayo guys. Sa tingin nyo, kapag walang nagmamatch na error, i-ignore ba niya? Mag-terminate ba yung program? Or doon napapasok si finally? Finally. More answers. So, ayun, bibili natin yung question. So, isa-isahin natin. Since ang sabi dito is, ayun, meron nga tayong nilagay na code for the try, which is yung most likely to happen yung mismong error natin. Then, walang matching catch. So, walang exception error na magmamatch dun sa mismong exception natin. Unahin natin tong C, letter D. So, for D, C finally is if present siya, kagaya nga ng sinabi ko kanina is optional lang siya. Ito is nag-runs lang siya ng most likely sa one at once lang. So, hindi agad siya kasama dyan. So, next is si program continues normally. So, hindi. Since meron nga tayong exception na nag-occur, so hindi naman magiging normal yung magiging normal yung mismong pag-run or pag-execute natin since walang nag-match na catch. Next is C, error is ignored. Hindi rin siya since hindi pwedeng i-ignore si error. So most likely kapag ganon is mag-terminate lang siya or magibigay siya ng um, ex exception handling natin or yung errors natin. So, ang tamang sagot is C, program terminates. So, for that, program terminates. So, for that, kung walang matching na catch yung block natin, so, katulad lang nung lesson, mga topics natin kanina is magta-terminate yung exception handling. Ayun yung pinaka importance niya or kung bakit siya ginagamit is to uh, prevent yung mga termination ng error ng ng mismong code. So, ayun. For this, the answer is letter C. Kapag hindi nag-match yung sa catch natin. So, mag-terminate lang siya. So, ayun lang. Hanggang dito lang pala yung lesson ko. So, for this, meron pa ba kayong questions? Or any clarifications din?
you can, ano lang, message naman me if mahanap nyo ako sa SOCMED. Ayan lang naman. Ayan, thank you sa mga nag-participate din para maging interactive yung ating discussion. So, ayun po. Yun po nagtatapos yung sa part ko. Mag-unshare na din ako ng presentation. So, ayun, while waiting sa kanila, may other questions ba kayo or want i-clarify? Ayan po. If may questions pa po tayo and gusto nyo clarify sa ating speaker, please feel free to ask or type sa ating chat box po. Okay. I think engineer, maraming natutunan po sila kaya I think ready na rin siguro sila sa computer programming. Ayan. So, I think proceed na po tayo sa ating awarding of certificate po sa ating second speaker. Ayan. And paki-move na lang po sa ng certificate. Ayan, Sir Jason, pa-next po sa slide po. Ayan, awarding of certificate to the second speaker. So, ayan po yung ating, ayan. Citation reads po, Certificate of Appreciation is proudly presented to Engineer Rachel Pernesita of ISEP Rizal Chapter in sincere recognition and appreciation of her invaluable contribution as resource speaker on computer programming during the ISEP Inc. free online review for ECE board examination held on March 2, 2026 via Zoom platform. Her dedication, expertise, and commitment to mentoring future electronics engineers significantly contributed to the success of the program and to the professional advancement of its participants. Given this second day of March 2026 at ISEP Home, Mandaluyong City, signed by Dr. Robert Joseph M. Dicup, Secretary General, Engineer Jomer V. Katipon, Chair Education and Student Affairs Committee, Vice President for Education, and Engineer James Rodney P. Santiago, President. So yan po. Thank you so much po, Engineer Rachel Pernesita, para sa napaka-informative and maraming natutunan ang ating mga future engineers sa ating computer programming. Thank you po. Ayan. Thank you so much po. So, yeah. So, next po, yan, sa announcements po tayo. Ayan po, meron po tayong mga few announcements. So, ito po yung tentative schedule of free online review for March 2026. So, ayan po, sa next po natin yan is March 3, ayun po, 4 p.m. po. Ayun po, JS pa rin po tayo. And then next po is March 4, 5, 6, and 7. Electronics naman po yan at 4 p.m. And next, and meron din po tayo sa March 9, 10,
and 11. Subject naman po natin nun is EST at 4 p.m. So ayun po, scan to pre-register. So invite pa po tayong maraming kakilala natin dahil po yung ECE board examination natin na review is for free, and please feel free to invite your friends, classmates, or anyone na gusto mag-take or gusto mag-review para sa ating board exam. So ayan po, next po tayo. So ito po, meron po tayong MidCon 2026, yan, 76 Mid-Year Convention, Soaring Beyond Excellence, Elevating Electronics Engineering to New Heights. So ito po ay gaganapin sa June 11 to 13, 2026 sa Baguio City, sa Hotel Supreme Mall and Event Center sa Meritus Hall. So ayan po, no? Ito po meron tayong MidCon 2026. So if meron pong ano dyan, feel free to ask your heads sa mga ano natin. So next po. Ayan po. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-attend dito. Sana po marami po tayong natutunan and magamit natin lahat ng mga natutunan natin sa board exam natin yan. So iti-take natin ngayong board exam. So ito po, pwede po ba tayo mag-open cam sa mga mag-open cam para mag-photo up po tayo? Kung pwede po pa-screenshot. Yan po, no? Smile po tayo.